verse 10, kapatid, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. Also in the Christian life, it is a natural thing. It is a reality that there will be persecution and hardship sa ating faith. So, may I invite you, Revelation chapter 2, verse 8, and let's study the church in Smyrna. Ang church of Smyrna, this is the modern day El-Izmir, the third largest city sa Turkey. Out of 7 churches, ang muna naming syudad na nagpabilin halin sa time sa mga apostles hasta subong. No, ang iba nagkalabuwa, ang iba nag-desolate. No, pero ang Yesu, ang iba ini na syudad. So, Revelation chapter 2, verse 8 to 11. Ako sa verse 8, ako bago sa verse 9. And unto the angel of the church in Smyrna, write this thing, saith the first and the last, which was dead and is alive. Verse 9, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Okay, pasalamatan natin mo sa iyong na nagpalita. Heavenly Father, thank you, Lord, sa sinigang lao. Salamat, Lord, na sit under the ministry of the preaching of your word. Kagaya pa rin mo, ikaw ang magbukas na aming panginoon. Ikaw, Lord, ang magbukas na aming tingin puso mo. Kagaya pa, Lord, ang aming presensya, aming but we are distinguished to learn and to know sa mga kakatuwa ng Lord sa inyong kasulatan. So, Lord, kami, kung may mga salat na nagatumpag, may mga distraction, Lord God, na nag-hinder sa amin, Lord God, na pag-concentrate, kagaya, Lord, ikaw ang pagtawag ng mabuti sa amin. Kita sa iyong fulong, kagaya, Lord, inasabi ng pagkakita. In Jesus' name, Amen. Magalit po na talaga. Our hope in this world can be stripped away from us. O kaisa nasalit kita sa amangan, kaisa nasalit kita sa health, kaisa nasalit kita sa position, pero in the Bible, it is clear that this world is not our home, and God, small letter G, na God sa sinikalimutan is Satan. Siya na niyang nagkahari-harian. Our hope is in the Savior. And this is the only hope we can truly possess. So si Apostle John, during sa pagsulat niya sa Book of Revelation, in-exile siya sa island of Patmos. Ang mga apostles, tanan sila ng kalamatay na. The Apostle John was on the last years ng iyang kamuhi. And then, in-reveals ang Ginoo ang iyang mensahe sa mga ka-iglesyahanan through the Apostle John. And habang John write this sa mga Christian sa Smyrna. Ano isulat sa ila? You will be persecuted. Can you imagine? Kung si Jesus ang nagsulat sa akin, bilang bagang panday kami. Grabe ang persecution, ang pag-iabot na maabot sa inyo. So, paano natabo ang persecution na ini? So, during the time of Jesus, ulit pa si Jesus, sa AD 26, sa Smyrna, naging-patindog na altar para kay Tiberius, which is the Roman Emperor during the time. No? Gipatindog dito sa Smyrna, kagang Smyrna is around 28 kilometers, kung hindi lang siguro palayo sa Ephesus.
Sa naglabi na, mga 40 years later, naman sa community na naman sa upod. Like na sila. So therefore, hindi na sila sa clause of exemption, and all Christians needs to do something na incense offering o pagpag-spirituals as in proclaiming that Caesar is Lord. And since they cannot do so, because for Christian, Jesus is Lord and not Caesar, many of them, thousands of them were slaughtered and persecuted. So there are several areas that I would like to focus natin ang ating attention. First, the assembly. Ano yung mga Kristohano sa Smyrna? Very interesting ang word na Smyrna because it came from the Greek word Smyrnos. Ano ang Smyrnos? Ang English word na myrrh. Dito ano ang myrrh or ang mira? No, ano ang myrrh or mira? It is a thorny tree. Kaglapilasan ni nakahoy, kagalagwa ang resin or kaya. And then, ang resin niya ni ginakulit, kaya siya hindi ka mahal. And then, kung gusto mo mapatsagan, ang effects niya, ano na ipupukul mo? Ipupukul mo, and then, pwede mo siya magamit sa pagulong sa glass, pwede mo siya magamit sa incense, pwede mo siya magamit even sa perfume. No? Myrrh is often associated with suffering. Ang word na myrrh, no? Diba? Naalala mo na wise men. Ano na ito? Gold, signifying the royalty of Christ. Frankincense, signifying the divinity of Jesus. And myrrh, signifying the suffering of Jesus Christ. Ang word is Smyrnos, which is ang niya literal na ngalan sa lugar na Smyrna. So myrrh is associated with suffering, and Jesus is telling them, some of you will be persecuted. Many of you will be put into prison. Kung kasong ka mo sa isa kaktiba, sino ka na yung di? Nagdamor na mas init-init ang bukal sa ininit, mas damor na makuha niya ang flavor sa init. No? So the Lord is telling them, the more you cut, you will be cut, the more people will see and experience the aroma of Christ. The more they persecute you, the more sweet-smelling savor you become. So ako yan, Bani Cristo. Ang alam pa lang sa lugar mo, Smyrna, which is syudad sa mga mira, o mga tao yan. No? It speaks of suffering, and mga Kristohano, you will suffer. If we track sa myrrh, tutuman mo sa pagkatao ni Jesus Christ, I suffered poverty. Ang halag sa iya, gold, frankincense, and myrrh, and we're symbolizing sa iya na suffering. Sa tinulansang si Kristo sa krus, no? According sa Mark chapter 15, verse 23, ginagaan siya sa wine, mingled with myrrh, para na at least hindi ka mapatsagan kung siya sakit, but yet, refused in Jesus. Sa araw na si Jesus napatay siya at siya tinubong. No? Again sa John chapter 19 verse 39, kinmix nila ang agos ng myrrh para inipyuhan ang lawas ni Kristo. So it's very significant. No? Hindi nga makahoy speaks of suffering, symbolizes suffering. Pero ang unique ay on the return of Jesus, according sa Isaiah 60 verse 6, huwag na sa myrrh. Ang ihalad nila kay Jesus will be gold and frankincense. There is a deep wisdom sa Bible. So Smyrna means you need to learn how to die. You need to be prepared. And I heard a preacher once said, the most important decision you will ever make in life is how you want to die. Doon, paano ka gusto mapatay? Gusto ka mapatay ng busog? Gusto ka mapatay ng nag-aakos? Nag-aakos tawag sa bisyo sa una? Nag-aakos tawag sa mga wrong decisions? Or you want to die even mag-suffer ka pa, but you are in Christ?
So, gisulat ni isang Ginoo ni Apostle and probably around 1896. February 2, 1050. Kung wala na yung ilang years later, around 60 years, or close to 60 years, natagaan kagumanan ini severe na persecution. Ang bishop sa Smyrna is the last disciple ni Apostle John, ang ngalan na si Polycarp. 86 years old na siya under this new wave of persecution. So, dinakop si Polycarp, again, this is history. And, habang sa mga sundalo, Polycarp, hindi ko na pinapatay. You are 86 years old. Isa na kasi nagabay. Ihapoy mo sa insenso. Just say, Caesar is Lord. Nang pinanglan mo pa ng pusaw. No? You will be saved. Ano ang bang ni Polycarp? 80 and 6 years have I served him. 86 ka kung ikinalaga ako kay Isyo. And he has done me no wrong. Why di siya sa'yo manuwa sa ako? How can I blaspheme my king to save? Paano ba pasipalahan ng hari ko na nanuwa sa ako? So habang dinala na siya sa Coliseum, around 24,000 na tao. Binbuyo siya sa mga Christians. Ang balat ni Polycarp, may chance pa, will you give me chance? Take you lang na mapatay ka lang dapat sa very mo na nag-relax. Ang balat, no, I will not be done. Sa balat, Polycarp, i-torture ikaw. Ang balat, okay lang. Ang balat, sunugon ikaw. Ang balat, Polycarp, okay lang. Iwain nila ng routines. Pagkatapos, din sakit ang isip. And then later on, nila si Polycarp pero dinutang sa state o mga tao wala na yung grupo. Kaya hinihigod nila si Polycarp. Ang bang ni Polycarp, leave me as I am, he said. Ang pero hindi ko pagkakusa. For he who gives me power to endure the fire will grant me to remain in the place, and whom, even without the security, you will give me by the days. Kaya hindi mo ako pag-itapusan, hindi mo ako pag-iihipon. Namaya kahit siya na makahatag sa ako, siya na nagluwa sa ako, makahatag man sa ako sa pusok na magpabilin sa kalayo. Ang sumunod pag si Polycarp yung sumunod. Ang mga kahoy, according sa history, is ilaw. So, para siya hindi siya magtaho, si Polycarp for many hours. No? Nakamasugod, pero why siya ito? Why siya nalagay? And all he did is singing and praising God and quoting scriptures. Lalo ko later on ang soldado, kay batok na lawas na pero buhay pa siya and still nagahampas sa tambahan sa Ginoo. Nagawa na siya sa espada pag-ibig si Polycarp para na lang magpunta ng iyang matagos. Can you imagine the kind of Christians they were? So ako minambasan, this is the assembly sa Smyrna. No? Ako ilang mga pastors at mga leaders, ako yung kind of Christians they were. Ang naman ng Jesus na in verse 10, fear not of those things which thou shalt suffer. Now, your hope is in me. So number 2, who is sino nagsulat, sino author? It's the Lord Jesus Christ. Ang malagay sa verse 8, and to the angel of the church of Smyrna, write these things, saith the first and the last. Grabe nila ang comfort. Bisan sa mga kasaya, sulat sa iyo, bisan namin sa katapusan. No? Sulat, napapalo ikaw, kamo mga Christian sa Smyrna, sa niya na ay nagabali. From eternity past to eternity future, the Lord will not change. He does reveal Himself na siya ang best suited to comfort them in their sorrow. Why? Ang balagay sa verse 8, saith the
conquered even death. No? The Lord of life, He conquered death. And therefore, you will be persecuted, pero hindi ka mawalaan si paglaban. At pag verse 9, the approval. Ano namin sa sining mga Christian? Verse 9, I know thy works. Ang word is oida. Butsini, intimate knowledge. Butsini, Jesus fully see their sufferings. And that is the same way with us. Kung may mga ginaakus ka, the Lord fully, oida, completely knows it. Verse 9 sa Gabon, no, I know thy works, balanya, ang ilang pag-ampos, verse 9, and tribulation. Ang word nila is plepsis. No, ang ilang picture is a crushing wave. Kaya, hindi mga Hudyo, mga Christians, this is what happened. Diba? Ang Roman Empire nag-require that they worship the emperor. Ang mga Greeks with their gods, why man nagpapakita ng mga Christians sila? Ang mga Hudyo, pati ang mga Hudyo, in-cast out nila ang mga Christian na Hudyo, no? Ginagawa silang Quran, gin-persecute sila sa ilang mga pamilya. So it was a crushing weight, pressure, and then this is kung ano mo sa original language, it's ongoing. Wow. Kapadayon na pressure, no weight. And then verse 9, I know thy works, I know thy tribulation, and thy poverty. Their extreme poverty, their destitution, one, socially, gin-outcast sila. Economically, kami ang mga negosyo nila, o gin-boycott sa mga katawan. So, grabe ang pag-antos sa mga Kristohanong nili. Pero ang namin lang, ang Jesus, but thou art rich. Isang timon ka, grabe pag-antos mo, and yet, you are rich in faith. You are enduring. You are rich in heavenly rewards. And then verse 9 says, and I know the blasphemy of them which say they are Jews. Ang word really of blasphemy is not just slander, but false accusation. They lied about these Christians and reported them to the Roman authorities para prisuhon, para persecute. Ini mga Hudyo na nag-claim, no? Na nagasunod sa Ginoo, pero madili ni Jesus Christ, but they are the synagogue of Satan. Natilingban sila sa kanyasang pagkain. So the Lord approves of them. Ako magpapili, when God makes a service out of our life, will God really approve us? Will He commend us? Pag masubok ka shallow, cheap ang Christianity sa 21st century, kaya mo na ang Sunday school. Connected. Loob nila, mga church ka, which is very good, dapat din. Pero anything that is beyond that, kung hindi na kita gusto magawa sa comfort zone natin, when in reality, this is the Christian life. Ang inay manawagan sa Christian na kabuli. No? So, this is the approval of God. Will God approve us? No? Kung i-survey ang ating plan. And then, number 4, the admonition and appeal. Ano ang laylay sa inyo sa ila? Verse 10, fear none of those things. Fear none of those things which thou shalt suffer. This is the plan. Christians sa Smyrna, hindi mando. Hindi na siya ka-suggest, pero gamando. Why? Because their hope is in Christ. Jesus is the first and the last. Siya ang arbiter sa tanan ng mga ulat. Siya ang may final
fastest growing religion, fastest na ng mga Muslim na nag-cross dito sa Iran. Nakakakita kami kanila sa mga 16,000 ang nagkalamatay because sa Islamic religion. Pero ang mga Kristohan nito, underground daily. May mga gimpang stone, may mga gimpang hanga, may bagod na gina-abuse of apostasy. Kaya nagbalik sila kay Kristohan, they will not return their faith. So, they will cast some of you into prison that ye may be tried. Ang word na tried na, ang word na tinatistingan, itistingan, but you will be refined. Kita nyo ang gold. Kung gusto mo ang pure na gold, isunugod mo na siya kung ilan ang temperature. Nung nga mag-melt siya, then mas-separate ang gloss at ang gold. So, ang testing diri, ang trying diri is to refine them. And you shall have tribulation 10 days. Ano pinag-worthy ang kasi may kakikita ka mo sa 10 days. This is not literal, pero kung sa inyo dili, may arak ako kakikita for a limited period of time. A defined time. Pero ang habang dili, but be thou faithful unto them. Ang word niya faithful hindi lang po. Ang word is actually pestos, which means be fully persuaded. Be truly convinced. Convinced ka sa inyo na pinatugan, na pinapatihan. Be fully persuaded, and it will result in your settled allegiance. Be fully persuaded, biskan ang kapatan pa ang Bible says. Imagine, this is the calling of the Christian, right? Example, nagsungkod na kita gamay sa church, wala kita na-recognize, wala kita gamay ang problema ba? Pero mga Christians ako na fully persuaded of the truth of Christ. And then I'm going to say, and I will give thee a crown of life. Dito na ang word na crown. Ang word na crown is ang word na Stephanos. Hindi siya ang crown na dinaputong sa mga kurunga sa hari. But ang Stephanos, it is a crown of honor. For example, doon naman sa Greek or sa Roman na mga institutes, mabuta sila sa laurel sa ulo. So, hindi siya, in a sense, mga harong na wool, laurel na, but it signifies great honor and recognition. This crown is a crown of honor. It's not a crown of diadem. So, but just look out, may persecution, but be fully persuaded. Wag ba tayo, biskan magkabugpar ka ba tayo? Trouble is coming. No? Pero, sige lang. Find your hope, anchor your faith in Christ. Biskan sa hindi pa sa kamatayan. Nalito naman po, si Jacob, saan napatay siya, hindi siya mapatay. He trusted in the promises of God. Okay na, magla sa kay Joseph sa Genesis 47. Ang balat, prepare ka po, ibalikan kita mo sa hindi. Si Joseph, saan ara siya sa kamatayon, i-point naman ang faithfulness sa Diyos. Ang balat, sige lang, maabot natin ko na makahalimtan din sa Egypt, kalibro kita sa lupang saan. Si David, antes siya mapatay sa 1 Kings, ang bali, I go the way of all the earth, be thou strong, and therefore show thyself a man. That the Lord may continue his word which he spake concerning me, saying, if thy children take heed their way to walk before me in truth with all their heart, with all their soul, they shall not fail thee. A man on the throne of Israel. So si David will exhort a family to follow him. Si Apostle Paul, dahil
martyr, he reminded them about the Word of God. Si Jesus, antes si Kristo mapatay, Luke 23 verse 43, and Jesus said unto them, verily I say unto you, today thou shalt be with me in paradise. He pointed them, no, to himself. So, kung ikaw mag-atumbang sa kapatayo, ano man legacy ang ating pamilya? No? Ining mga Christians sa Smyrna, sa ilang faith sa kay Kristo, sa buhay na ginamit ng Kristo sa ilang nagpabilin, nagpadayo, no? Nagnasakuan ng mga matutuloy. And then, lastly, the assurance. The assurance. Verse 11. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. Kung sino magagalog, sino makalampuas, you will have an indestructible life. You will be secure from any physical adversity. Sa John 10:28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them is greater than all, and no one is able to pluck them out of my Father's hand. They will be physically secured, and they will be secured from any spiritual adversity. Romans 8:38-39, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So, ako man po, nasa ito, as I close, is Jesus your hope? Are you fully convinced of the truth of Christ, of the truth of the Bible? When the shadow of death creeps up on us, no? Makahambal ka lang, upod ko ang imuong suo, biskang sa langit pa sa kapatay, at ang kaulit ko siya sa likod na sa kapatay. Ang Titanic, I can't remember kung saan ko naluluto, pero I think that was 1912. Around 1,500 ang mga passengers. Damang-damang po sila isang kalibo ay hindi ang nagkakamatay. May aral na isang kapasahero, a pastor, a Scottish na pastor, pupunta niya para at nabayo. Ang namin na si John Harper. So, nag-tilt na ang barko. Pagkatapos, sa mga tanan ng mga babae at kabataan, sakay una sa lifeboat. So, may pasakay ni John Harper ay bata. And then, sometimes nag-ahulog, sige pakap niya, pero sige pakap niya sa barko, nagaganahan ng iba. Pero, ang iya, nag-preach pa siya. Are you saved? Saved ka mo. Believe on the Lord Jesus Christ. Sige pa ang sugid niya. Hasta nagapot sa point, nahulog na siya sa naga. Kaya patay sa mga tao hindi pagis, hindi nila lumos pa, nagahulog. Nagahulog na sila na dito. Pero, sige pa lang niya. Ano may nakita siya sa mga tao sa puta? Abaya, are you saved? Hindi ba? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ugay-ugay din ang masaya dulu, there was no light. No? And then later on, doon nakita yung nasa kaliwa. Are you saved? Hindi ba? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. And then later on, hinala siya sa malo, and then paano siya nakita. So, 1 year later, nagbili po na ang mga survivor. Pagkatapos na testimony ang ilang dito, especially sa pinaka-survivor, kaya pala ay ang the last chapter of John Harper.
marami sa mga hari na nalagong sa inyo because you have the blood which is good. And maghahamba siya sa inyo, welcome, no, thou good, welcome, well done, thou good and faithful servant. Nagkabay pa sa sinaga, no, ma-challenge ka. Yes, there will be persecution, but find your hope in Jesus Christ. And yes, death will come, pero kapag pumagatot ka na tao, masakaw ka na faithful, fully persuaded, and serving and following the Lord. Napakabay ka lang sa pagkakas sa ating mga ulit, yung sa ating mga tao. Church sa Smyrna. Out of 7 churches, iwasan nila ang ayaw something sa libo, kag-isa ng church. Pero what is unique is hindi iwang mga churches na ayaw sa libo. Ang mga church pa na nag-agi sa severe persecution. If you are a Christian today, remember, the reality sa Christian life na misunderstand kita sa mga. Reality sa Christian life na i-persecute kita for standing for it. The devil will be against us. He will seek to destroy our testimony. He will seek to harm us. So ang pamatuloy, nag-amin ka na ba sa persecution because of your faith? Kung may mga kabulayan ka sa buong because of your faith, magpalayan ito. Find your hope in Christ. Siya ang unchangeable, eternal na Diyos. He is the first and the last. Nag-aubsan na tayo. Let's say, ang namatay. Makakapagin ang wala si Kristo sa ipasubok sa mga Kristohan sa Smyrna. Good and faithful servant. Kung ikaw din nakapray ng siya, pero you do nothing for the Lord, repent. Remember Christ. Remember the early Christians. Remember the reality of the Christian life. And also, recommit your life to Christ. And kung basta ikaw, you are religious, pero why mo kasabihin mo hope sa kay Kristo Jesus? Hindi ba si Jesus yung mga symbol ka sa nito sa iba? Hindi ba si Kristo ang imong Ginoo sa kapatid because of imong buhay ang kasalanan? Or kay Kristo lang ang kapatid. Kay Kristo lang ang kadalanan. Masunda si Kristo sa inyong kalusugan. Sunda si Kristo sa inyong kasalanan. He invites you
send revival Lord sa church. Kung kami mo dyan ay religious, but most religious na, pero ay pa sa mga mga relationships because they have not trusted in Christ. Kaya kung today will be the day, realize that apart from Jesus, they cannot do anything. Pero ang maning Kristo ang kaluwasan, pagkawalan sa kasalanan. Kaya kung today, they will receive and accept the Lord Jesus as their Lord and Savior. Wala niya Espiritu ko magpapaan sa salita ng Tuhan. At ay mawala ang sa kami. Masaka pa po ang tuloy ng iman. Masaka pa po ang Lord, nasabi ng mga niya, in the mighty name of Jesus. Amen.